Okay, andito tayo ngayon sa folder redirection. No? Tayo ay mag create ng policy regarding folder redirection. So, tools. Punta tayo sa group policy management. Ayan. So, initially, no, in-implement ko na yung remote desktop na policy. Ano? So, panibagong arrangement ng organization. No? Pinalitan ko yung pangalan. Instead na section, ginawa kong batch 3. Ano? Yan, batch 3. Kamukha ng batch ninyo, no? Batch 3. Para makita nyo na pwede nyo namang palit-palitan yan, ano? Yung organizational name. So ngayon, magkikreate tayo dito sa main domain natin, no? Sista local ng magkikreate tayong GPO. Pangalan niya ay folder redirection. Ayan. So makikita nyo dito siya sa main domain, no? Pinakataas. So what I'm going to do, i-apply ko yan dito sa batch 3, no? Itong batch 3. Gagawin ko, i-right click ko, and then ililink ko yung existing na GPO, no? Yung ginawa natin. Ililink natin siya dyan, yung folder redirection. Ayan. So makikita nyo, sa batch 3 na organizational unit, may pangalawang policy, no? Itong folder redirection. Okay, i-edit natin ngayon yan, ano? I-edit natin siya para ma-redirect natin, ano? So, yung i-redirect natin is user configuration, no? Para sa user. Yung remote desktop is for computer, no? So, dito tayo sa user configuration, policies. Then, Windows settings siya makikita, no? Yung folder redirection. So, yan, ano? Lahat itong mga folder na yan, pwede natin i-redirect, no? Pwede. Kaya lang, focus muna tayo dito sa desktop, saka na lang natin dagdagan. Ano? Pwede yung videos, music, pictures, downloads, pwede yan, contacts, pwede yan. So, dito muna tayo sa desktop. Ayan, no? But then, before natin siya i-edit, we need to create a shared folder, no? Ito yung importante. Tingnan natin ngayon yung ating my computer, no? Ayan, tingnan natin. So tingnan natin sa ating this PC. Makikita nyo, drive C lang meron ka, no? Drive C. Pero nung nag-i-install ka, umabot ng 450 GB, di ba? Nung dinilit mo lahat ng partition. And then nag-partition ka, pero bakit hindi lumabas dito, no? So ganito 'yon, ano? Open lang ako ng isang notepad. Notepad, no? Yan, no? Notepad. Ilakihan natin. Okay. Sige. No, sa notepad, tatay ko lang, no? Meron tayong shortcut, no? Keyboard shortcut, no? Keyboard shortcut, no? Yan, another no? Another tip. Keyboard shortcut. Pag yung ating no, button, meron yung Windows logo, no? Yan. Pag pinress mo yung Windows logo, then kasunod, no? Plus yung X na letter, no? X. Windows logo plus X. No? Pag pinress nyo yan, no? Gagawin ko ngayon. So, Windows logo, then X. Ayan, no? Ito yung lalabas pag pinress nyo yun. No? Pupunta tayo dito sa disk, no? Disk management. Ayan, no? So, dito, makikita mo lahat ng partition na ginawa mo, no? Nung nag-i-install ka. Ito yun. No? Kaya lang wala pang drive D, drive E, drive F, no? So gagawin natin kasi nga ayan nakita nyo raw, no? Raw pa lang siya. Kailangan natin siyang i-format para maging kamukha siya nitong drive C. No, yung drive C andito yung in-install nating OS na Windows Server, no? Then po-format natin 'to. Format natin siya, no? Makikita nyo almost 200 GB. Unang-una, i-change natin, no? Yung drive letter and path. Yan.
para magkaroon siya ng drive letter. Ayan, no? Automatic, lalagyan siya ng drive letter E. Ayan, okay na yon. Kaya lang, kailangan siyang i-format, no? Kailangan siyang i-format. I-format natin. Gawin natin siyang reserve, no? Reserve. Reserve lang siya dyan. Okay. Okay. Yan, ha? Pangalan ng drive na yan, reserve. Then, ito gagawin nating folder redirection. So, change natin ulit, no? Lagyan natin siyang drive letter. Yan. Okay lang. Then, format natin siya. And then, ang pangalan niya ay folder redirection. Ayan. Then, yung natitira dito, ito yung gagawin natin backup, no? So, yan. Then, okay. Then, gawin natin siyang backup. Format. Pangalan ng folder niyan, backup drive. Pero syempre, dahil demonstration lang naman to, no? Okay lang naman na maliit lang yung no? Ayan, no? 30 GB and 30 GB, di ba? Pero sa totoong buhay, hindi ka naman magbabackup ng ganyan lang kaliit yung file mo. No? Meron ka talaga mga external, no? Yung mga RAID na tinatawag, no? Maramihang storage device. O kaya meron kang sariling file server. Ito, for demonstration lang to, no? Kaya ganyang kaliit lang, 30 GB. So, okay, no? Nagawa na natin. Na-format na natin. So, tingnan natin ngayon yung ating my computer. Cancel nyo lang yan. Ayun, oh. Kita nyo? Kanina, drive C lang siya. Ngayon, meron ka na nito, no? So, ngayon, gagawin natin. Magkagawa tayo na mag-create tayo ng folder for gagamitin natin, no? Sa folder redirection. So, all you have to do is just right-click tong empty space. New folder. Then, title niya, folder redirection. Yan. Then, share natin siya. No? Properties. Sharing. Advanced. No? Advanced. Check nyo yan. Okay. Then, ang permission, no? For now, allow natin everyone, no? Full control. Yan. Pag advance na tayo, tsaka natin, yan, pwede nang bago-baguhin. Then, apply lang natin siya. Okay. Then, apply ulit. Okay. Then, close. Sorry. Hindi natin nakopya yung root path, no? Yan. Kailangan nating kopyahin to, no? I-highlight nyo. Then, copy. No? So para makita natin na okay yun, no? In network natin, sama natin siya sa network, no? I-map natin, ayan, map. Ayan, kasama siya sa ayan, no? Punta ka ulit sa PC. Ayan, nandito na siya, no? Ayan, nasa network na yung folder na yan. Na madedetect na siya, part na siya ng network. Okay. So, punta na tayo sa ating folder redirection. Close na natin to. Close na. So, tuloy na natin yung edit, no? Desktop, properties, basic, then paste natin dito yung yan, yung kanyang path, then apply. Yes, and then okay. Then sa documents, ganun din, no? Right click, properties, then basic, paste natin yung kanyang path, apply, yes, then close. Yun, okay, may policy na tayo na dinagdag. What the next move ay tayo ay mag CCMD, no? Windows R CMD GP update /force, no? Implement natin yung policy. Yan. Yun, okay.
So, kailangan daw mag-restart. So, yes nyo lang, no? Y. Press Y, yes, enter. So, wait nyo lang siya mag-restart. Okay, dito na tayo ulit. Ang problema, nasa Hyper-V tayo, ayaw gumana yung Control-Alt-Delete, no? Ayan, so reset na lang natin siya. So, yung problema minsan, no? Pag nasa Hyper-V ka, hindi ma-activate yung Control-Alt-Delete. Ang nag-re-restart tong main OS mo. So, pag nagkaganon, you just have to reset, no? Click nyo lang dito. Ayan, no? Yung reset. Tayo lang natin siya maka-log on. Ayan, okay. So, administrator. Yung ating password, CSS at 2026. Yan. So, okay na, no? Gagawin lang natin, maglalagin na tayo, no? Sa ating computer na Windows 10. No, naka-ready na siya dito. Yan. Naka-install na. So, maglalagin. Okay lang. Close natin. And punta tayo dito sa ating shared folder, no? Dito sa ating PC, sa server, folder redirection. Tignan natin, no? Kung ma-add yung user 1, no? Pag nag-join na tayo sa domain, no? This computer will join. Pero bago tayo mag-start, tignan natin kung binigyan siyang address ng DHCP, no? Yan. Okay, so CMD tayo muna para mag-IP config. So initially, yung pangalan ng computer na to ay belong kay CSS, no? Yan, hindi pa siya naka-join sa domain, ha? Pero tignan natin kung binigyan siya ng IP address ng server natin, no? Noong 2019, no? Nung kinonfigure natin yung DHCP. Pero to iba yung scope na nilagay ko, no? 150 to 154, no? Yung range. .150 to .154. Tignan natin kung bibigyan siya nung range na yun, ano? So, IP config. Ayun, no? Sabi ko, di ba? So, ang binigay niya yung unang-una, no? Yung .150. Kasi binago ko, no? Sabi ko, ang ibigay mong address is yung range na 150 to 154, good for 5 computers only, no? So, binigay niyang available yun, no? Then, ano na siya, no? Yung kanyang DNS, no? Doon siya nag-connect, no? Yung DNS na ginawa natin. Sista.local. So, okay na. Connection na yan. That's a good sign na hindi tayo mahihirapan mag-join sa domain. So, we are going to join the domain now using yung credential ni user 1, no? So, ngayon, wala pa siya dito sa folder redirection, no? Kasi hindi pa siya naka-join remotely. So, mag-join tayo. Try natin. Ayan. This PC, right-click, properties. I-rename na natin tong PC, ano? Kanina, CSS. Advanced System Setting, no? Then, sa computer, ang kapangalan ng kanyang computer ay andito, no? Papalitan natin yan. Papalitan natin. Okay, change. Ito yung original na pangalan ng computer, no? Gagawin natin siyang PC1.
Then join tayo sa domain ng sista.local. Yan. Yan, ha? So, we're going to type yung ating user 1, password CSS at 2026. Yun, okay. And then sabi niya, kailangan daw mag-restart. Close. Restart. And then tignan din natin dito sa ating Active Directory users and computers, tignan natin muna kung nadagdag na si computer PC. Ayun, dito nadagdag na si PC1. Tignan na lang natin yung ating user sa folder redirection. So connect natin siya. So, mag-join tayo as user 1. User 1 CSS at 2026. Okay. Backslash user 1 CSS 2026. Ayan. So nakita nyo, nag-appear na dun yung user 1, Ayan na. So nagki-create na siya ng folder. Nire-redirect niya na yung folder niya dun, sa ating server. Server do sa drive na nilagyan natin ng mga folder, ng folder redirection. Kaya nag-i-initialize yung user 1. Okay. Ayan. Okay. Then tignan natin kung hindi pa tayo nag-GGP update dito. So tingnan natin kung kung naka-redirect na nga talaga siya kahit na ayun, kahit hindi tayo nag-GP update. Ayun, automatic, naka-redirect na talaga. So that's a good sign na maayos yung ating setup. Ngayon naman, what I'm going to do is create another user, Okay, dito sa atin, sa ating batch 3, create naman tayo, add tayo ng isa, user 2. User 2. Ayan, next. Ganun ulit, CSS at 2026. CSS at 2026. Ayan. Next lang. Then finish. Okay, may panibagong user. Try nating i-login ngayon yan, dito. Log out muna natin yung user 1. Sign out. Other user, user 2. User 2.
CSS at 2026. Yan. Tingnan natin dito ngayon sa hindi natin nakita. Ayun. No? Dagdag na agad si user 2. Yan. So mayroon na tayong pangalawang user, no, na gagamit dito sa PC1. Yan, nire-redirect niya rin. Ano? Yan, tingnan natin kung naka-folder redirection. Ayan, mayroong green. Yan, green. Ngayon gagawin natin, no? Gagawin natin, magdadagdag tayo, no? Yung downloads, pictures, videos, music, ha? Dagdag natin yan sa policy. So, open natin yung policy. Then, magdagdag pa tayo ng ibang user, no? So, punta tayo sa tools. Yan, no? Edit natin siya, no? Right click, right click, edit. Try natin na Windows setting, folder redirection. So ano yun, downloads. So asan yung download to, no? Edit natin yan. Properties, basic, then paste natin, ano, kanyang root path. Okay, so nawala na. Punta tayo sa computer, this PC, folder redirection, properties, kokopihin natin yung root path, sharing, yan. Punta tayo dito sa page natin. Pwede rin natin i-browse yan, eh. Hanapin mo lang kung nasa yung ano na ito. Try natin. Yan, folder redirection. Okay. Then apply. Or just to make sure, gano'n na lang. Hindi. Tingnan natin ano mangyari kung pwede rin yun, no? Try natin. Yes. Okay, ayaw niyang tanggapin. So, no. Okay, paste na lang natin, no? Paste para sigurado. Okay, apply. Yes. Okay, no? Downloads. Then, ano yung isa? Pictures. Pictures, no? Pictures. Properties. Basic. Paste, apply. Okay, and then downloads, music, meron ba siya? Meron, yun. Properties, basic, paste, apply. Yes. Okay. Ano pa? Videos. No? Pero ano naman to, no? Siyempre, ano, malalaking file yan. Hindi natin for ano lang, for demonstration. Properties. Basic. Paste natin. Apply. Yes. Okay. So, okay na. Then, kailangan nating update yung policy. Windows R, CMD, then GP update /force. Yan, update natin yung policy.
Okay, successful. Okay, need to restart. Yan, restart natin. Then, tignan natin dito, no, kung automatic din mag-update dito. Control, Alt, Delete. Ayaw na naman. So, reset. Okay, balik tayo sa Active Directory. Try natin mag-add ng another user. But then, try muna natin dito sa Windows 10 mag-GP update, no? Windows R, CMD, then GP update /force natin. Tingnan natin kung mag-take effect, no? Yung ating ginawang policy, ano? Dinagnag natin yung ibang mga folders. So, sabi niya, successfully. Then, try natin kung so, maybe we need to restart, no? Let's try to, or add muna tayo ng user. Add user. Dito sa ating batch 3, ano? Dagdag tayo ng another user. User 3. Okay. User 3. Next. Password niya ay ganon, CSS at 2026. CSS at 2026. Next. Finish. Yan, no? Meron na yung pangatlong user. Try nating i-login, no? Tingnan natin kung mag-take effect kay user 3. Yung ginawa nating policy. User 2, sign out natin. Then, tingnan natin dito sa ating PC, no? Yan. Right now, no? Tatlo, may admin, user 1, user 2. Tingnan natin si user 3. User 3. Then, CSS at 2026. Ayun, no? Nadagdag si user 3. Pero tignan natin, ano? Kung nag-take effect yung ginawa nating folder redirection.
So meron na tayong pangatlong user dito sa PC1, no? Na pwede mag-login, no? Si admin, si user 1, user 2, user 3. So apat pala bale, no? Apat. So tingnan natin. Ayun, no? Nag-take effect, no? Dito nung ni-restart natin. Ayan na, lahat na, no? Ayan yung ginawa nating ano, no? Sa folder redirection. So lahat ng folder na 'yan magre-redirect dito sa folder na to, no? Yung drive F folder redirection. So ngayon, gagawin natin, magba-backup tayo, no? Magba-backup. Paano ba natin gagawin 'yun, no? Dito tayo ngayon sa user 3, no? Magba-backup tayo. So paano ba yung backup? Punta tayo sa tools, then Windows Server Backup. Yan. Then local backup. Ngayon, ang sabi rito, ayan, no? Windows Server is not installed on this computer, no? Hindi pa naka-install. So paano gagawin natin? Hindi siya naka-install. So we will install, no? Punta tayo dito sa Server Manager, Manage. Mag-a-add roles tayo ulit and features, no? So madali lang mag-add ng another role. So next lang natin siya. Role based tayo. Ito yung server na nangangailangan ng role. Then highlight lang natin yung ating ADDS, no? Kasama kasi sa ADDS, no? Yung features na Windows backup, no? Windows Server backup. Next lang natin siya para makita natin dito, no? Yung Windows Server backup. Yan, ayan yun, no? Then check lang natin siya. And next. Then restart siya pagka na-install na, no? Yes. Then install. So atayin lang natin siya matapos na ma-install. Yan. Yon, succeeded, no? Yung installation, success, okay. So, tingnan natin ulit, no? Tingnan natin, close natin to. Then, let's try to punta tayo, Windows, tingnan natin, Windows Server Backup. Ayun, no? Nag-i-initialize na siya, no? Binabasa niya na yung hard disk. Yan. So, na-install na siya. Gagawin lang natin dito is for example, no, user 3, create tayo ng file, bitmap image, CSS 2026. Then create pa tayo ng another file, no, text file, CSS din 2026. Yan. Okay, babackup natin yan, no? Backup once lang tayo. Different options, next. Wag na full server, ha. Makita nyo 16 GB, no? Matagal 'yan, no? Kung gagawin mo 'yan. For the purpose of ng ating assessment, custom lang tayo. Next, i-add natin dito, no, yung iba-backup natin. So, andito siya sa folder redirection, no? Check lang natin 'yan, pwede nating expand. Alisin na natin 'to. No? Ito lang kailangan natin, yung folder na yan, no? Pwede mo pa expand yan para makita mo yung mga users, no? Pero sinelect na natin sila lahat, no? Yan, okay. Then next lang. Then sa local drive natin siya save, no? Wala naman tayong external. So, ito pwede rin dito ilagay sa reserve, no? Siya yung nag-select na, no? Reserve pwede rin dyan. Kasi wala naman laman yan, eh. Pero dito natin ilagay, no, yung pinalanganan natin na backup na merong space na 30 GB. Then backup lang, no, binabackup niya tong content ng folder redirection, no, hindi lang tong user 3, pati yung user 1, admin, user 2, no.
Kaya medyo matagal-tagal niya iba-backup yan. No? Buong folder ng, pero yan, no? 8 kilobyte lang, no? Yung buong folder redirection yan kasi totally wala na mahalos laman. Then close lang natin siya. Ayan, no? Backup successful. Ngayon gagawin natin, di-delete natin yung file. Ayan, no? Delete natin yan. Delete. 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 Punta tayo sa recycle bin. Alisin din natin siya dyan, ano? Manage. Empty natin yung recycle bin. No? Para talagang ano na, no? Wala nang ano, no, yung simple way na ma-recover mo siya, no, kasi pwede mong i-recover yan through recycle bin. Kaya nga lang wala na sa recycle bin, no? So example, by default nawala yung file, i-recover natin siya. So punta lang tayo sa recover. So i-recover natin nandito sa ating server. So click next lang. Then today tayo nag-backup, no? Saturday, yan, next. Files and folders, ha? Hindi volumes. Files and folders lang. Matagal yun pag volume, no? Buong hard disk yun. No, eto, no? Eto yung ating, yan, no? Yun, ha? Then, next. Then, next. Then, recover. Ayun, no? Kikita nyo, bumalik yung file. So, ayan, no? Successful yung ating folder redirection. So, ito, no? Close. Successful yung, backup natin. Successful parehas. Ito yung kukunin nyo na mga data, no? For your assessment. I-report nyo yan dun sa maintenance form. Ayan yung i-check ng inyong assessor, no? Ayan, no? File. Yung title ng file, bitmap file, and text file. Yan. Yan na lang sabihin nyo, title ng file. So, I think that's it. Tingnan pa natin. Ano pa yung pwede natin tingnan? Pwede nating i-check ngayon, ano? Yung user 1, kung nag-folder redirection din, ano? Sign out natin si user 3. Tingnan natin kung na-redirect lahat ng folder. Ayun na lang, no? Tingnan natin. So, login tayo as other user, user 1. Titingnan lang natin kung na-redirect, no? Yung kanyang mga folders. Dapat lahat. So, hindi nag-take effect dito, no? So, ibig sabihin, nag-implement lang yung bagong policy dun sa bagong user, no, na ginawa natin. So, this will leave us, paano natin to troubleshoot, no? O, tingnan natin sa user 2 kung ganito rin ang nangyari. Bakit si user 1 wala? So, nag-take effect lang nung nagdagdag tayo na ng user 3, ano? So, hindi niya na-carry over dito sa mga naunang user. So, try natin. User 2. So, nag-take effect lang siya kay user 3. So, this is something we need to troubleshoot, no? Yan. Anyway, ito yung mga, how the folder redirection works. And then, yung backup and recover. Oh, nag-take effect kay user 2. So, ang ano na lang natin is si user 1, no? User 1. We need to find out. So, I'll leave that one as puzzle to each one of us, no? Itatry ko rin i-solve bakit si user 1 walang ganito. Okay, that's it for now. I will end this video na. So, I hope you learned something today.